Ayan, so good morning. So isang magandang araw sa inyong lahat. Ayan, so nakakuha na naman tayo ng ayan, napakaraming dahon ng abukado, mga sariwa yan. So may dinaanan kasi kami kanina doon na, ako pala may nadaanan ako na nagputol ng puno ng abukado. Ako yung nanghinayang, kaya eto, kumuha ko ng napakarami. Okay, so alam mo ba, minsan binibili pa namin to. So kanina nagkataon na dito sa lugar namin, merong nagputol ng abukado, kaya nanguha talaga ako, yan, no? Ilang salangan na rin to. Okay? So ipopost ko dito yung mga benefits ng dahon ng avocado kapag nilalagat sa iniinom. Okay. So again, ito ay herbal at base lamang sa mga experience at saka ako personally is sobrang naging ganda yung epekto nito sa akin. Okay? So naging mas maganda yung pag-ihi ko, mas luminis yung sa sa pag-ihi ko. So papakita ko rin kung paano ko siya gagawin, paano ko siya prepare. So ngayon, ang gagawin ko muna nito is bababad ko muna sa tubig para yung mga elemento na mga andi dito is mawala muna. Diba, yung mga uod. Gusto ko munang umalis muna sila. Ayoko silang pakulan ng dire-diretso kasi kawawa naman, mamamatay, diba? Ngayon, so ang gagawin ko muna is akin muna silang ibababad yung ating pong mga dahon ng avocado sa ating pong tubig. Ito po ay tubig gripo, so malamig po yan. Ang purpose po nito is makaalis muna yung mga insekto kung ano man mayroon dito. So pwede naman hugasan ko na sa pakukulan, pero kawawa naman yung mga insekto na dito, 'di ba? So tapos itatapon ko sa labas yung mga tubig na ito. 15 minutes para lang sila makalabas. At doon ko siya sa bandang labas, bandang terrace, bababad para just in case yung mga aalis, diretso na sila doon sa labas. Okay, para hindi sila mag-stay sa bahay. 'Di ba? Sa mga living organisms din naman sila. So, ayan. Bago ko pakuluan, bago ko hugasan ng isa-isa at bago ko pakuluan. After ng mga 2 to 3 hours na aking pagbabad sa kanya sa tubig gripo lamang ho. Eto ngayon is sinala ko na siya, tinanggal ko na siya ngayon sa tubig at meron lang konting mga insektong para hindi naman mga harmful. Wala akong mga nakita mga uod. Gagawin ko naman is ibibilad ko muna siya para matuyo lamang po siya. Okay? Yan. So para matuyo po siya para po sa ating storage. Okay, kasi hindi naman yan pakukulan mo agad lahat-lahat eh. Ayan, so I think okay na siya. Okay, so wala na siyang mga moist. Okay, so ito yung itsura niya. Ayan. Alright. So okay na siya, okay na ako ganyan. So ang gagawin ko na lang ngayon ito is itatago ko na lamang siya. Alright, so ngayon ang gagawin na natin, ito nasa more or less 1 litrong tubig po to. Nasa 10 na mga dahon po ang mayroon tayo dito. Ito na po yung ating pong pinatuyo ng konti pero hindi talaga dried. Okay, yung pinatuyo lang ng konti, tinanggalan yung moist. Pakukulay naman natin ito dito. Okay, so ito ang advice naman is kapag nasa room temperature, kapag i-stack po natin siya, ito kasi pang isang ko na yan pang isang araw po to. So, mas maganda talaga iinumin mo siya ng mainit-init pa. Okay, ako kasi nagta-travel ako, nagbibiyahe ako, ang ginagawa ko na lang nag-aano ako dito ng pang isang araw tapos nilalagay ko muna sa ref. Okay, pero pagkakulo nito mamaya, iinom agad ako kasi iba talaga yung sarap kapag medyo mainit-init pa na iniinom mo siya. Okay, simmer lang po to ibig sabihin hindi yung kulong-kulo talaga. So para ka lang nag-iinit ng sabaw, hindi pinakulo, hindi ka naglalaga. So pakukulan mo lang siya at for 15 minutes lamang to. So pag nagsimula na itong kumulo ng bahagya, ita-timer ko na siya ng 15 minutes mamaya. So hihintayin ko muna siya ng kumulo. Okay, so ang temperature nito is sa akin is nasa 1,300 lang kasi pag boil water talaga is nasa yan. Pag boil water talaga nasa 2,000 yan. So para lang siya nagiinit ng sabaw. Okay. Kukulo naman yan mamaya, parang magbubula-bula din naman yan mamaya pag medyo uminit na. Yan ang sisimulan na nga. So pag nagsimula na yon, 15 minutes ita-timer ko siya. Tapos okay na yon. Ayan, nung nakita ko na nagsimula na siyang kumulo-kulo, so ang ginawa ko po is binabaan ko na yung kanyang temperature. Ayan, so napapansin nyo, kumukulo-kulo pa rin siya kahit na naka 600 lamang po yung ating temperature. So gagawin ko ngayon, ta-timer ko na po siya. Timer ko siya ng 15 minutes. Okay. Ayan, so naka-timer na siya ng 15 minutes para automatic na siyang mamamatay mamaya. So napapansin nyo, kumukulo-kulo pa rin siya. Okay, so hindi naman kailangan na kulong-kulo talaga. Ayan. Okay. So hintayin ko na lang na matapos yung timer niya. Naka 600 pa rin yan, naka 15 minutes. Alright.
Ayan, so 2 minutes na lamang po ang natitira. So ganyan na po yung tsura niya. Oh. Okay, so medyo brownish na rin po siya. Greenish brownish na rin po siya. Hintayin na lang natin. And finally, tumunog na. Ibig sabihin tapos na. Ayan, so ready na po siya. Pwede na po siyang hintayin ko maya-maya ng konti. Palamigin ko lang siya ng konti para makapagsimula na akong uminom. Nakaka-excite naman i-touch. So greenish, brownish po yung kanyang kulay. Okay? So wait ko lamang po siya later na medyo lumamig-lamig ng konti. Medyo nagkalat lang kasi sumisirit eh. Tumatalsik. So habang hinihintay kong lumamig yung aking pong pinakulong avocado leaf tea or tsaa. Ito ho, sinasabi ko sa inyo, i-store ko po ito sa ref lamang po. Okay? So ito ho, binalot ko siya ng plastic. So wag ko kayo matakot, wag ko kayo mag-alala na mag-brown pa siya sooner. So okay lang po 'yon. So nape-preserve naman yung kanyang mga elementong magaganda. Yun na lang ang kanyang mga nutrients and so on and so forth. Okay? So tatago ko lang po siya dito sa may vegetables area. Kaya dito na sa taas wala naman nakalagay. Ayan. So dyan lang po siya. Hanggang sa magpakulo ulit ako sa susunod na mga araw. So dyan lang po muna siya. Kukuha-kuha lamang po ako. At least meron akong naka-stock dito na. Ayan. Avocado leaf. So, mapapansin nyo konti lang to kasi hinati ko to yung isang doon sa isang bahay. Yung isa dito sa pinuntahan namin ngayon. So, kasi pag ganun-ganun kami. Kaya ayan, konti lang po yan. Okay, so kada isang timplahan po, 10 para sa isang litrong tubig o di kaya nasa 5 dahon para sa 500 ml na tubig. So pakuloy po natin doon. Simmer lamang po, ibig sabihin hindi kulong-kulo po talaga, yung sakto na kumukulo lang. For 15 minutes ang maximum po natin doon. Okay, tapos palamigin lamang po natin. And also, again, kung halimbawa i-room temperature mo ang storage sa kanya, wag mo nang palampasin ng mga 4 or 5 hours. Ito ang iba sabi, up to 8 hours. So ako, usually pag kung kaya pa nang inumin siya, iniinom ko na agad-agad. At kung sakasakali naman, i-ref mo siya, ilagay mo siya doon sa chiller, 24 hours na ang maximum. So kung halimbawa iinom ka sa umaga, pagkasapit ng gabi bago ka matulog, inumin mo na rin po siya. Okay, yun po yung nagiging routine ko at saka yung ibang gumagamit po ng avocado tea leaf na ito. Okay, so again, wala pang mga clinical na mga pag-aaral patungkol dito pero marami ng mga research patungkol sa kabutihan or kagandahang na idudulot ng avocado leaf. Pero pagdating sa clinical na mga studies pagdating sa tao, so medyo limitado pa lamang po. Pero sa online, sobrang dami ka na makikita ng mga information patungkol dito po sa benefits ng avocado leaf. Kahit nga mag-chat ka sa mga kaya ni ChatGPT, ayan, mag-chat ka, so mag-respond talaga siya ng mga benefits ng pagtitimpla or pag-inom ng pinakuloang tubig ng pinakuloang dahon ng avocado. Okay, so again, disclaimer lamang ho. So, iba-iba ho magiging epekto nito sa atin, but for me, tinuloy-tuloy ko siya kasi okay siya sa akin, okay siya doon sa mga kakilala ko, okay siya doon sa mga taong gumagamit nito, okay siya doon sa mga nakikita ko sa mga reviews online. Okay, so again, it's your prerogative, it's your decision pa rin. So keep safe lagi mga kaibigan na. Keep safe lagi. So ang suggestion po natin dyan, no, pag nakainom ka na ng mga 1 week or 2 weeks, tigil ka muna. Okay, so tigil ka muna. Mga 2 days, 3 days to 1 week, tapos saka mo muna i-resume. Again, ang ating pong ngayon yung ginagawa po is 2 inuman po, isa sa umaga, isa sa gabi. So hindi ko pa masyadong dinadamihan ang pag-inom po natin ito. But so far wala naman ako nakitang pangit na epekto sa akin ng avocado leaf na to. Okay, so habang pinapalamig ko siya, steady muna tayo at mamaya ipapakita ko sa inyo yung itsura ng tsaa. Ito yung itsura kapag medyo mainit-init po siya. Ayan, so parang ihi siya din actually. So yung iba medyo brownish pa dito. Yung iba naman medyo mamula-mula kasi ang ibang ginagamit nila yung medyo mapula pa na bahagi ng dahon. So meron kasi 'di ba yung mga avocado na medyo may mapula-pula na bahagi ng dahon, okay din lang ho 'yun. Kaya I think may nag-comment dun sa una kong video na bakit may mapula sa kanya. So most probably ang nakuha mong dahon is may mapulang bahagi din. So okay din lang 'yun. So yan siya. So again, pinakulang ko siya ng simmer lang, yung hindi talaga kulong-kulo. Medyo low temp lang. Yung sakto lang siya parang umiinit na medyo bumubula-bula. Pinakulang ko siya ng 15
minutes maximum. Okay, so medyo mainit-init pa. Kung kung medyo may konting ka sa katawan, parang maaanohan ka sa amoy. Pero kapag medyo nasanay ka na at alam mo yung talaga, yung amoy ng nature, talaga magugustuhan mo siya. Para talaga siyang natural na. At wala naman siyang wala siyang masamang lasa. So ganito morning, ito yung nagiging parang pangkape ko. So nagkakape pa rin naman ako. Pero ito talaga lagi kong sinasama. Para siyang may soothing effect eh. Ang sarap sa Ang sarap sa pakiramdam. Yan. So again, disclaimer lang wala itong clinical studies na inaral sa tao. So wala itong approved therapeutic claim. Okay? So ito ay base sa mga testimonials lamang ng mga gumamit. And hindi natin masyadong ini-encourage yung paggamit nito kung lalo na kung ikaw ay nagdududa, ikaw ay may nagdadalawang isip. So wag na, do your research na rin. Okay? So ako, bago ko gumamit nito, so tinignan ko muna yung mga online mga sources ko. At saka try muna ako ng konti kung makakaroon ng bad effects sa akin. So kung pag inom nyo pa lang, nagkaroon ng bad effects sa inyo, kung talagang sure kayo na nagmula dito yung bad effect na yon, so itigil nyo na and consult your doctor. Okay. So ngayon, pwede rin kayo mag-consult ng doctor bago kayo gumamit nito. Ako nakapagtanong ako ng isang, actually di naman siya doctor, dietitian siya. Doktor ba yung dietitian? Nag-consult ako sa kanya kung kung okay ba to na ipapasok sa katawan. So far wala siyang negative naman na sinabi about ito. So moderate lamang. Sabi niya lang, pakiramdaman mo kung mayroong masamang effect sa'yo, itigil mo na agad. Alright? Pero so far ngayon, siguro magdadalawang taon akong nagamit nito. Okay? So again, avocado leaf. 5 leaves lamang po para sa 500 ml. So okay na yon na isang inuman. Ito 250 ml to eh. So isang inuman, isang araw. Okay, kung medyo 1 litro naman gaya sa akin, sa pang isang buong ko yon, isang buong araw hanggang sa matulog ako paggising sa umaga gaya ngayon. Tapos maya medyo tanghali at sa kahapon at saka isa naman sa gabi. So ayun, isang dire-diretso yon. 10 dahon yon. So minsan napunta ko ng Quiapo, nakita ko nga may mga binebenta, mga dried naman ng mga dahon ng avocado. Pero we're so na medyo mayaman tayo sa dahon ng avocado dito sa kapaligiran natin. Okay, so keep safe lagi and stay healthy. God bless and one love.